This place, Lord God, is our resting place. This place, Lord God, ay inyo pong inilaan upang kami po, Panginoong Diyos, ay magsama-sama to have fellowship with each other, Lord God. But more than that, Lord God, but to have that personal encounter with you, Panginoong Diyos. Lord, this afternoon, kasama po namin yung bawat isa, Lord God, na sumasamba po sa inyo. We came from different places, oh God. We have experienced, Lord God, na mga magkakaiba po, Panginoong Diyos. But Lord, regardless of what's going on sa amin pong buhay, sa hapon po na ito, Lord God, we just came here, Lord God, for the reason that we want to worship our God. And so, Lord God, amin pong inaalis yung lahat po ng mga concerns, lahat po na Panginoong Diyos ng mga maaring iniisip po namin, Panginoong Diyos, sa amin pong buhay. And Lord God, nais po namin na sa hapon pong ito, amin pong makatagpo yung amin pong nag-iisang Diyos na magbibigay po sa amin ng kumpletong kapahingahan, kapayapaan sa inyong pong presensya, Panginoong Diyos. And to be in your presence, Lord God, totoo po na meron pong kalayaan, kalakasan, Panginoong Diyos. Kaya Lord God, this afternoon, we welcome your Holy Spirit in this room. Malaya po kayo, Panginoong Diyos, na makagawa ng pagbabago, makapagpalakas, Lord God, makapagpagaling sa kung ano man po, Panginoong Diyos, yung amin pong mga karamdaman. Malaya po kayo, Panginoong Diyos, na makapagbigay ng comfort, makapagbigay po ng kaaliwan, Panginoong Diyos, sa bawat isa po sa amin, Panginoon, and tugon doon sa kung ano man po, Lord God, yung mga pangangailangan po namin sa amin pong buhay. Lord, we're not here for ourselves, Lord God. We're not here just to feel happy, Panginoong Diyos. Lord, we are here for you. Panginoong Diyos, we wanna learn from you, Panginoong Diyos. And so, Lord God, this afternoon, buksan mo po ang puso't isipan ng bawat isa po sa amin. Magkaroon po kami, Panginoong Diyos, ng maayos po na posture ng amin pong puso sa harapan at amin pong ginagalang ang inyo pong presensya, Lord God, sa lugar pong ito, Panginoong Diyos. Kaya salamat po, Panginoon Diyos, sa hapon pong ito. I-ready mo po yung buhay ng bawat isa po sa amin, ang amin pong puso't isipan sa inyo pong mga ituturo po sa amin, Lord God. Salamat po, Panginoon Diyos. Ito po yung amin pong prayer. In Jesus' name, Amen. Sige po, we can all sit. Okay, first of all po, gusto ko pong i-acknowledge and i-welcome yung atin pong mga for the first time na atin pong nakasama this afternoon sa atin pong S&D. Okay, meron po ba ditong first time na nakadalo po ng atin pong S&D? Pwede bang pataas yung kamay? Ayan. Okay, so meron na sa unahan, nasa likuran. Sige, pwede bang palakpakan natin si Lord doon po sa mga life ng mga kapatid po natin na first time po nakasama natin sa atin pong pagsamba. Wina-welcome namin kayo and we hope na sa mga susunod pang linggo ay makasama po namin yung bawat isa po sa inyo. No, so kamusta po kayo? No? Itong umaga pong ito ay sobrang lakas talaga ng ulan. No, maaari yung iba sa inyo dapat 9 a.m. mag-worship pero dahil sa baha no at napakalakas ng ulan ay ngayon po nakarating. But praise God no kasi meron po tayong opportunity no na makapagsamba na meron tayong this afternoon na S&D po natin na worship. So by the way po sa hindi pa po nakakilala po sa akin, ako po si Kuya Glenn and I'm honored na to share with you yung atin pong message, yung message ng Panginoong Diyos na nais po niyang ipaabot sa bawat isa po sa inyo sa hapon po na ito. So last week, inumpisahan ni Kuya Jojo yung atin pong series about the God we worship. No, so the Holy Spirit yung enabler, no, siya po yung nag-activate ng atin pong pagsamba, no? So somehow marami po sa atin dito every time na first time nating maka-worship sa Panginoong Diyos ay nangangapa pa tayo, no? Nag-o-observe tayo kung ano yung mga ginagawa ng mga tao sa paligid po natin, right? No, and somehow, no, ako nung first time ko nung college, first time kong naimbitahan dito sa church na to, doon ako nakaupo doon sa may yung pangatlong poste na yan. Tapos kasama ko yung mga classmate ko nung college. Tapos naalala ko yung mga reactions namin, no, natatawa kami. Tapos kasi may mga nagtataas ng kamay, may mga
nagsisigawan, tapos nagpapalakpakan. So para sa amin, parang weirdo, no, parang cringe ng mga ganong klaseng mga ginagawa ng mga tao sa paligid po namin. Pero alam nyo, hanggang sa yung sa mga cell group natuturo kung paano mag-worship, bakit tayo nag-worship sa Panginoong Diyos. And eventually, no, mga susunod na linggo at mga buwan, taon na nagsisimba ako dito, natututo na rin ako. At nalaman ko, kaya pala sila nagpapalakpak, kaya pala sila nagtataas ng kanilang kamay, kaya pala yung iba ay nagsisigaw kasi yun yung way ng kanilang pagsamba sa Panginoon. Kaya yung mga katabi ninyo, no, na maaring first time makadalo sa worship, intindihin nyo muna. No, na minsan nadidistract tayo, may nagtatawanan, may mga nagkwakwentuhan, no, kasi medyo nangangapa pa yan sila kung ano yung ginagawa po natin during the time na nag-worship po tayo sa atin pong Panginoong Diyos. So this afternoon, we will be talking about freedom in true worship. Siguro pwede po ba nating basahin ng sabay-sabay? 1, 2, 3. Freedom in true worship. So kalayaan po natin sa totoong pagsamba. Alam niyo po, ang atin pong Panginoon ay naghahanap ng hindi lang nag-occupy ng mga bakanting upuan dyan sa tabi ninyo. No? Hindi naghahanap ang Panginoong Diyos ng may pinakamagandang outfit kapag pumupunta sa church. No, hindi rin naghahanap ang Panginoong Diyos na may pinakamalaking mai-offer sa Kanya na monetary kapag tayo ay nag-tithes and offering. Ang pinakahinahanap po talaga ng Panginoong Diyos po sa atin, yung true worshiper. No? So pwede mo bang tanungin yung sarili mo, true worshiper na ba ako? O nagsisimba lang ako kasi lagi kong ka-date yung kasama ko? No, kasi maaari yung worship natin is a place of dating, is a place of siguro bonding, fellowship with each other. Pero unti-unti, no, dadalhin natin yung ating sarili doon sa pagkakaunawa kung bakit tayo nandito is because we want to worship our God. No? So pwede po bang tumayo po tayo saglit bilang atin pong paggalang po sa salita ng Panginoong Diyos. In 2 Corinthians chapter 3, verse 17, and John 4 verse 24. So dalawa po yung key verses po natin. In 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. In John 4:24, God is Spirit, and His worshipers must worship Him in the Spirit and in truth. Mag-pray po tayo saglit. Lord, amin pong itinataas po sa inyo ang pagtuturo ng inyo pong scripture, Lord God, sa bawat isa po sa amin sa hapon po na ito. Ang mga bagay po, Lord God, na maaring mahirap unawain po sa amin, Lord God, ay gawin niyo pong maliwanag at malinaw, Panginoon Diyos, sa madaling maunawaan ng bawat makakarinig po, Panginoon Diyos, sa hapon po na ito, Lord God, upang mai-apply po namin ng madali din, Lord God, sa amin pong mga buhay. Sa inyo po namin tinataas, Lord God, ang amin pong pag-aaral ng inyo pong salita sa hapon po na ito. In Jesus' name, Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. So, tayo po bilang mga tao, yung worship is natural, no, in one sense. No? Tayo po bilang isa sa mga kinreate ng atin pong Panginoong Diyos, we worship something and we will always be inclined to worship something. No, especially sa atin pong mga, ewan ko kung sa ibang bansa, no, pero sa atin pong mga Pilipino, meron tayong puso o mga pagnanais talaga na lagi tayong naghahanap na meron tayong gustong i-worship. Right? No, so baga parang minsan nga may mga object tayo makikita sa paligid, no, yung pader na may nagkorteng parang mukha ni Jesus Christ, no, lalagyan na ng altar, sasambahin na ng mga tao. No? Yung iba naman, yung manika, umiyak lang, tapos sinamba na ng mga tao. No? So sa atin po, bilang part ng creation ng atin pong Panginoong Diyos, sa natural, no, in one sense, no, kinreate po tayo ng atin pong Panginoon. There's something na gusto natin palaging i-worship, no? So kaya lang sabi doon sa mga verses na binasa po natin, papaano po yung paraan ng atin pagsamba sa atin pong Panginoong Diyos. So dalawang bagay, worship in spirit and worship Him in truth. No, pag sinabi po nating worship God in spirit, because God is spirit and you don't need to see something, no, para meron kang sasambahin. So baga parang may object,
no, may rebulto or may anumang mga nakikita natin sa ating paligid, di ba naalala niyo po dati, pati yung mga puno ng saging, sinasamba ng mga tao, yung mga baka, yung mga baboy, yung mga kung ano ng mga hayop, no, ino-offeran, wino-worship ng mga tao. No? So kaya sabi ng Lord, pag sumamba tayo sa Kanya, no, yung pagsamba na in spirit, just close your eyes, no, and feel the presence of God, na wala kang kinakailangang tingnan. No, na actually minsan, 'di ba? Ako na pag dati nag-worship, pag tinitingnan mo yung mga rebulto sa harapan mo, baka matakot ka. No, baka biglang dumilat sa iyo, kaya dinilaan ka nung tinitingnan mo, no? Bigla kang tumakbo. No? So, siya sabi, worship God in spirit. No, pangalawa, ang pag-worship sa Panginoong Diyos is in truth. No, ano ibig sabihin po nito? Kasi saan ang gagaling ang truth? Nire-reveal po sa atin yan ng scripture. No, from the past months or weeks po ng pag-aaral po natin, nakilala natin sino yung Diyos. No, kaya sasambahin natin yung ating Panginoong Diyos of who He is. No, so sino ba ang atin pong Panginoong Diyos? Now, kung paano natin nakikilala ang Panginoong Diyos, from inward to outward natin, na ipapakita, no, yung atin pong pagkilala, no, paggalang dun sa atin pong Diyos na atin pong kinilala sa atin pong buhay. No, so hindi tayo sasamba sa Panginoong Diyos, baga parang are we just going to worship God because God did something good sa life ko this week? But what if wala siyang ginawa? No, kaya 'di ba sa atin din naman minsan, marami sa atin, we just come to church dahil sa meron tayong pinagdadaanan sa buhay po natin. No, it seems na ang church is a hospital, no, na pwede akong gumaling, o church is parang a charity, no, na baka pag may magsabi ako ng hingin ng mga pangangailangan ko, ay magbibigay din sa akin yung church. No? So hindi po ganoon yung pagsamba po natin sa ating pong Panginoong Diyos. We don't just worship God because He has done something sa life po natin. We worship God because of who He is. No? Dahil sa kanyang kabanalan, dahil sa kanyang kabutihan, sa dami po ng ginawa ng atin pong Panginoong Diyos sa atin pong buhay. Now, we can worship sometimes the feeling that worship brings. No? Maari nating sambahin yung pakiramdam na dala ng pagsamba po natin. No? Sino po dito minsan yung nag-worship, na habang nag-worship ka, umiiyak ka? No, habang nag-worship ka, it's talagang ramdam na ramdam mo yung presence ng Panginoong Diyos. Pero, it's always the same ba every Sunday? Di ba? Hindi naman, di ba? So kung magbe-base tayo sa emotion natin, sa ating pagsamba sa Panginoong Diyos, kaya lang, paiba-iba yung emotion. Paiba-iba yung mga nangyayari sa buhay natin. So ibig sabihin ba, ay hindi ko feel mag-worship kay Lord ngayon, hindi mo na ako a-attend. Tsaka na lang pag meron akong talagang pinagdadaanan sa buhay ko. No, di ba? Minsan ganoon yung ating yung paraan para maibalik lang tayo ng Panginoong Diyos sa atin pong pagsamba po sa Kanya. No, sometimes, maaari nating sambahin din ng Panginoong Diyos because of the provision, no, ng atin pong pagsamba. Na minsan dahil sa nag-worship tayo, tapos pag uwi mo, no, habang nag-worship ka, nagpipray ka sa Lord, magkaroon ako ng trabaho, Lord, makapasa ako sa mga exam ko ngayong linggo na to, o Lord, sana may magandang mangyari sa akin ngayong linggo na to. No? So dahil sa kinatagpo mo ang Panginoong Diyos, no, binigay naman ng Panginoon yung mga pangangailangan mo. No, kaya ngayon, parang nakita mo, ay, parang nagkakapera yata ako, pag nag-worship ako, balik uli agad ako sa church. No, natutupad pala ni Lord yung mga pangangailangan ko, binibigay pala niya. Kaya lang minsan may times naman din na hindi ka agad-agad. It took sometimes 1 month, 2 months o ilang months bago ibigay ng Lord yung mga hinihiling natin sa kanya. No? So, but true worship that brings true freedom brings us to worship Jesus Christ and love Him above all. No? So, with or without emotions, no, maaring sa mga panahon na yung journey ng faith natin is high and low, no, tayo po ay patuloy na nasasamba po sa atin pong Panginoong Diyos. No, pero totoo naman, no, kapag tayo po nasa low position ng atin pong faith journey, tapos kinatagpo tayo ng Lord, napakasarap naman talaga ng pakiramdam. No? Yung iba yung gesture natin, napapaluhod pa tayo, tapos talagang humahagulgol pa tayo habang nag-worship tayo sa atin pong Panginoong Diyos. Alam niyo, yung mga ganong pagkakataon, ginagamit ng Lord ng opportunity, no, para makatagpo ka niya.
no? At para patuloy na makapagpakilala ang Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. And also, true worship and freedom brings us to be aligned with God without fear, without sin, no? Anumang mga bandages, yung guilt, no, shame, o anumang kahihiyan natin, mga accusations, no, mga paratang po sa atin po ng kaaway. No? So, napakaraming dapat na ituro po tungkol sa freedom in worship. No, pero as for us to experience yung freedom in worship, tinan po natin how we will be able to position yung atin pong sarili in that place of encountering the Spirit of Jesus Christ that brings us to freedom in worship. First point po natin, true worship, ang totoong pagsamba ay nag-aanyaya ng presence ng Holy Spirit. And where He is, there is freedom. No? So, dun sa 2 Corinthians 3:17 kanina, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. No? Kapag wala pag hindi present ang Holy Spirit sa lugar na to, hindi natin ma-experience yung kalayaan, no, sa atin pong buhay. No? So, ang isa sa siguradong sign of encounter natin sa atin pong Panginoong Yesus is yung pagsamba po natin sa Kanya na malaya tayo. No? So, meaning, na sa bawat panahon ng pagsamba, whether, di ba, ang worship naman, pwede siyang personal worship mo sa Lord, pwede rin siyang congregational worship. Personal worship is yung devotion mo araw-araw. No, pwede kang mag-worship sa Lord. Bago ka magbasa ng Bible, play ka muna ng music, mag-worship ka. No, itong ginagawa natin na sama-sama every Sunday is congregational worship na tinatawag po natin. No, once a week lang po natin ito ginaganap. So whether it's personal or congregational, no, when the Spirit of the Lord is present, provided o nagbibigay ang Panginoong Diyos ng totoong encounter, no, and freedom sa bawat isa po sa atin na nandito. Mula dito sa harap hanggang doon po sa pinakadulo. No, nakasama po natin dito sa atin pong pagsamba. No, so and also this will bring, no, sa atin bilang worshiper also, no, to feel yung freedom sa atin pong pagsamba. No, na ano ba yung sa panlabas na gestures natin, no, na naipapakita natin na sumasamba po tayo sa atin pong Panginoong Diyos. 'Di ba yung mga nasabi ko kanina, no, from yung inside, no, to outside, no, katulad po ng pagtataas po natin ng atin pong kamay, no, pagpalakpak, pagkanta, yung iba actually hindi lang talagang kanta, bumibirit pa talaga. No, may katabi ba kayo minsan na talagang bumibirit pa at nagsa-second voice pa yan minsan, no? Yan yung mga songiris natin o mga kasama sa loob ng cell group. No? So, hindi lang basta-basta kanta talagang all out na ano talaga, na worship. No? So, yung iba, sumasayaw. No? Which is also biblical din yon. No? So, kaya napaka-importante din na yung from inside, no, towards outside, na malaya po nating maipakita sa Panginoong Diyos na tayo po ay nagpupuri sa Kanya at sumasamba po sa Kanya. Well, I understand na yung iba dito po sa inyo, no, sa unang-una, nag-o-observe lang tayo. No? Sa pangalawang attend mo, yung kamay mo parang nakataas ka na ng ganito. No? Sa pangalawa, pangatlo, nakaganito na siya. Pang-apat, nakaganito na. Sa mga susunod, parang kapalalo na, pag matagal ka na, nakaganito na. No, mataas na yung ano mo, yung pag-angat ng kamay mo bilang pagsamba mo sa Panginoong Diyos. Naunawaan ko yon kapag bago ka pa. Pero kapag matagal ka na dito sa church at hiyang-hiya ka, nakaganon ka pa rin at nakapamulsa ka pa rin habang nag-worship, baka kailangan kang turuan uli ng basic lesson. No, para paano yung paraan ng pagsamba talaga sa Panginoon. No? Kasi as we encounter Jesus Christ, no, we experience yung freedom sa buhay po natin, magiging natural na lang ngayon. Di ba minsan, sino dito yung habang nag-worship, napapansin mo, ang dami ng luha sa mata mo. Di ba hindi mo namamalayan yon? Di ba habang nag-worship, nakataas na rin yung kamay mo. No, habang nag-worship, hindi mo alam, nakaluhod ka na pala sa ano. Diyan sa tatayuan mo, nakaluhod ka na. No, so ganun po yung freedom in worship. No, kaya lang, meron akong tanong, bakit minsan hindi natin ito kayang gawin? No? Bilang mga kabataan dito, sometimes yung reason?
No, isa lang yung nalagay ko dito. Nahihiya tayo. Tama? No? Nahihiya tayo na magtaas ng kamay natin. Nahihiya tayo na ipakita, no, na baka lumingon yung katabi mo, no, at aasarin ka pa. Ano yung pinaggagawa mo sa sarili mo? No? Pero alam nyo, nahihiya ba talaga? O dahil may ikinahihiya ka sa harapan ng Lord at hindi mo kayang itaas yung kamay mo kasi may nagawa ka laban sa Kanya? No? Minsan hindi lang talaga yung nahihiya ka sa katabi mo eh. Pero may ikinahihiya ka. No? Na baka alam ni Lord, na baka malaman ng ibang tao. No? Dahil sa may nagawa kang kasalanan sa Panginoong Diyos. So, because of sin. No? Dahil sa ating kasalanan. No, alam nyo, nagagawa ng kasalanan, sin creates a barrier between humanity and God na naghihinder po sa atin yung ability to worship Him in spirit and in truth. No? So yung kamay mo na para bang wala namang 1 kilo yan, pero dahil sa may kasalanan kang nagawa, na para bang 10 kilo na hindi mo kayang itaas. No? Naiintindihan ko kung may amoy to, joke lang, no, nahiya kang magtaas, no, pero sana no, i-check mo din kung makaka-distract ba ako, no? Maiintindihan ko kung lalo sa mga babae, no, baka kasi yung sabi nga ni Pastor kanina, baka pagtaas ko may mga agiw na makita sa ano ko, sa kilig. Kaya pag nag-worship din tayo sa mga girls, no, kung alam mong magtataas ka pala ng kamay, huwag kang magsuot ng parang kita ang kilikili mo, no? Kapag sumasamba ka sa Panginoon. Kasi minsan, no, yung dress din natin, nakakapigil din siya doon sa ano eh, sa kalayaan natin ng samba sa atin pong Panginoong Diyos na gusto nating mapakita sa hand gesture natin pero napipigilan tayo. No, kasi hindi maayos yung suot po natin. Sa Book of Isaiah chapter 59 verse 2, yung atin pong kasalanan, sabi, but your iniquities have built barriers between you and your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. So yung kasalanan po natin ang nagiging dahilan. No? Kaya tayo po ay hindi malayang nakakasamba sa atin pong Panginoong Diyos. No? Guilty or not guilty? No, sometimes guilty tayo doon. No, nahihiya tayo sa atin pong Panginoong Diyos. Kaya meron akong suggestion sa inyo. No? Kahit sa umaga, sinasabi ito. No, pwede bang 15 minutes or 30 minutes before worship nandito na kayo? Tapos mag-pray ka dito. Kung ano man yung mga kasalanang nagawa mo sa loob ng 1 linggo, no, mag-pray ka, yumuko ka, ihanda mo yung sarili mo. Para habang sa panahon ng worship, hindi nagaganap doon yung repentance. Kasi bakit? Nailagak mo na sa Lord, naisabi mo na sa Panginoong Diyos yung mga nagawa mong kasalanan. Para kapag nag-worship ka na, wala ka nang iisipin na guilt. No, bakit? Hahayaan mo na lang yung sarili mo, nasasamba ka na lang sa Panginoong Diyos. No? Kasi yun yung napakasarap na experience po natin sa atin pong pagsamba kapag tayo po, yung pakaramdam natin na pinatawad tayo ng ating Panginoong Diyos sa atin pong mga kasalanan. Tututo po ba tayo? Kay pangalawa, because true worship invites the Spirit of God, then our worship can also be our weapon. No, alam niyo po ba, ang pagsamba ay weapon din natin. No, laban saan? No, maaaring laban sa mga hindi natin nakikita, no? Mga evil forces. No, laban natin sa mga problema, laban natin sa mga worries, laban natin sa mga anxiety, no, kung ano man po yung mga nangyayari sa atin pong buhay. No, so bawat isa po sa atin, we have our ways of dealing with our problems, right? No, kanya-kanya po tayo ng pamamaraan kung paano po tayo makalabas doon sa mga problema po natin. Yung mga difficulties, yung mga challenges po natin. No, maaaring yung iba kapag may mga problema, no, nananahimik muna, hindi mo na magpapakita. Maaaring yung mga iba muna magde-deactivate muna ng Facebook, no, ng Messenger, no. Maaaring yung iba dito kapag meron mga problema, magta-travel muna, no. Iba muna pag may mga pagsubok, missing in action muna, no. Kaya lang hindi yun yung magmagandang way out natin, no, sa ating pong mga problema na hinaharap. No? So, but God is calling us to
worship Him o to respond Him differently. No? Yung iba yung pagharap natin sa mga pagsubok po natin. God want us to respond in faith. No? Pwede bang pakisabi sa katabi mo, mag-respond ka in faith. No, hindi yung pag may mga pagsubok ka, no, hindi ka na mangingibo, mawawala ka na, no? Parang bigla na lang hindi mo na mararamdaman yung presensya niya, no? So respond in faith, no? Draw near to God. No, so one of the things na nagadala po sa atin sa malayang pagkilos ng atin pong Panginoong Diyos is when we respond in faith po natin sa atin pong Panginoong Diyos. No, so now, no, let our worship speak louder than our worry. No, pwede ba 'yun mga kapatid? No, maari yung worship natin sa atin pong Panginoong Diyos speak louder than our problems. No, may our worship speak louder, no, than our fears. No, speak louder ano man mga guilt, no, sa atin pong buhay. No, may our worship, no. Kung mas dumadami yung mga problema, mas lakasan mo yung worship mo sa Panginoong Diyos. No? Dumadami yung mga anxiety, dumadami yung parabang overloaded na yung mga information, yung mga nangyayari sa buhay mo, no, hindi mo na kayang gampanan, hindi mo na kayang dalhin, no? Lakasan mo yung worship mo. No, let your worship speak louder than your worry, than your problem. No? Hanggang sa mararamdaman mo, no, yung comfort ng Panginoong Diyos sa'yo na habang nag-worship ka, natatanggal, chip out ng Panginoong Diyos yung mga worries natin sa atin pong buhay, hanggang sa na ita-transfer na natin, no, sa kamay ng atin pong Panginoong Diyos yung mga worries po natin sa atin pong buhay. Okay? So, worship as our weapon, meron po dito sa Bible, sa 2 Chronicles chapter 20, na tinan po natin yung ilang mga talata po dito, sila Jehoshaphat, no, nung panahon na sinasalakay po sila ng Moab and Ammon, no, so dahil sa sinasalakay sila, nagkaroon sila ng fear. No, natakot sila na baka malipol sila, na baka matalo po sila. No, so in-encourage sila ng Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, no, ibibilisan ko na lang. No, and huwag ma-discourage kasi yung battle, no, is not for them to fight. No, sabi ng Lord, the battle is not yours but God's. Doon sa verse 17, no, you will not have to fight this battle. Take up your position, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you. Judah and Jerusalem, do not be afraid. Do not be discouraged. No, go out to face them tomorrow and the Lord will be with you. Na alam niyo po, sila Jehoshaphat, na-experience nila yung pagkapanalo na effortless. Na gusto mo bang manalo na hindi ka man lang nahirapan? Na sino ito yung gustong gano'n man nangyari? No? Gusto mo bang makapasa, no, sa mga exam na hindi ka nakailangang magpuyat, no? Hindi kailangang mangitim yung mga eye bags mo dyan, no, kasi kaka-review, no? No, so may mga battle sa atin pong buhay na gustong kuhain ni Lord. No, at ang part po natin, no, nakatulad ng ginawa ni Jehoshaphat, doon sa may verse 21, sabi po dito, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing, no, to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness. As they went out at the head of the army saying, give thanks to the Lord, for His love endures forever. And verse 22, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes, no, against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Natalo nila. No, and the Ammonites and Moabites rose up against the men from Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. Alam niyo po yung nangyari? Nung narinig nilang nag-aawitan sila Jehoshaphat, no, na-distract sila. And dahil sa na-distract sila, si Moab tsaka si Ammonite, sila po mismo yung nag-away-away. No? So habang sila nag-worship lang sa Lord, yung mga kaaway nila, sila mismo yung nagpatayan. No?
So, binigyan sila ng Panginoong Diyos sa napakagandang laban. No, ang part nila is nag-worship lang sila sa Panginoong Diyos at yung mga kaaway nila, sila na mismo yung nag-away-away, naglaban-laban. No, alam niyo po, sa mga panahon po ng may mga ganito pong mga dumarating na takot sa atin pong buhay, na may mga sasalakay po sa atin. No? Sa mga young professionals, sa mga working, sa panahon ng mga sumasalakay sa atin, yung napakadaming mga bills. No? Insurance, ano pa, mga utilities na ating pong binabayaran, ano pa ba, ay yung niloan mo pa sa pag-ibig, sa SS ko sa mo pag ano. So minsan talagang ano ka na sa Lord, saan ako kukuha? Parang hindi kasya yung ano, yung tinatanggap ko, yung kinikita ko. No, pero binigyan tayo ng Lord ng way. No, mag-worship lang tayo sa atin pong Panginoong Diyos. No? Binibigyan niya tayo ng Panginoon ng napakadaling paraan, no? Para tayo po ay makaalis sa mga pagsubok na yan. Mag-worship lang po tayo sa atin pong Panginoong Diyos. So, Jehoshaphat and his army didn't fight with swords. No? Hindi nila kailangang maglabas ng mga weapon nila para makipaglaban sa mga Ammonites and Moabites. No? Ang ginawa lang po nila ay nag-worship sa Panginoong Diyos, but with songs, no? And God fought for them. No? So their worship released divine intervention on the battlefield. No? So kaya po ang worship po natin nagiging weapon po natin. No? Sa panahon po na may mga trouble na dumarating po sa atin pong buhay. No? So kapag tayo po ay sumasamba sa Panginoong Diyos, hindi naman po ibig sabihin na yung mga pain, yung mga sorrow sa atin pong buhay ay na-ignore. No, tama po ba? No, so true worship doesn't ignore the pain. No, it acknowledges it and still chooses to focus on God's character. No, tama, agree po ba kayo doon mga kapatid? That the true worship doesn't ignore the pain, but it acknowledges it and still choose to focus on God's character. Na para kang nasa lambak, no, na it's in the valley where we worship becomes our weapon. No? So, kahit nasa struggle po tayo, no, ng atin pong pagsamba sa atin pong mga buhay, no, we still choose to worship our God. No? So, it's in the struggle where praise, no, becomes our declaration na Lord, kahit nasa pinapalibutan ako ng napakadaming mga problema ngayon sa buhay ko, no? Kahit sunod-sunod yung mga dumarating na mga pagsubok sa buhay ko, it's in the struggle where praise becomes a declaration na Lord, I trust you even here. No, even masakit, even Lord mahirap, even Lord parang ang bigat-bigat na, even Lord kahit nakakapagod na. No, you still choose to worship God. No? So, kaya gawin po nating weapon yung atin pong pagsamba sa atin pong Panginoong Diyos. And kung weapon mo siya, saan mo siya laging inilalagay? Di ba kung may weapon po kayo, like for example, baril o anuman, saan mo siya dapat nilalagay? Saan? Sa kamay mo. No? So hindi mo siya ilalagay sa bulsa mo lang. No, kailangan hawak-hawak mo siya. No? Kasi every time meron pong mga aatake po sa atin and we are ready. No, kasi bakit hawak natin yung weapon na yon. And kapag hawak natin yung weapon na yon, sigurado no, na pagtatagumpayin po tayo ng atin pong Panginoong Diyos. No, so minsan no, yung katulad kina Jehoshaphat, they don't need to yung para bang maduguan pa na may mamatay pa sa kanila para manalo sila. No? In Book of Psalms chapter 46 verse 10, sabi po din ng Bible, he says, "Be still and know that I am God. No, I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." No, so kapag pumapasok yung mga trouble sa atin pong buhay, alam niyo po, sabi doon, be still. And what can steal our soul is worship. No, ano makakapag-steal sa atin pong soul? Yung atin pong worship sa atin pong Panginoong Diyos. Minsan, di ba pumapasok tayo dito, parang ang dami-daming gumugulo sa isipan natin. Ang daming pumapasok sa isipan po natin, hindi kumakalma, hindi pumapayapa. Alam niyo po, makakapag-steal sa soul natin, mag-worship po tayo sa atin pong Panginoong Diyos.
No? So worship, especially sa mga moment na may mga anxiety, no? Yung mga fear, no? And alam nyo, it shifts our focus from problems, no, to God's greatness. No? So in stillness ng ating loob sa pagsamba, sa pananampalataya, at nag-i-invite po siya ng presence ng atin pong Panginoong Diyos. No? So, are you guys enjoying your time, your moment sa Panginoong Diyos habang nandito kayo? No, sino dito na hindi ka lang, sabi nga ni Kuya Jojo last week, hindi ka lang nandito para sa one way? No, buo ba ang worship kahit walang one way? No? So, bibilisan ko para makapag one way tayo mamaya. No, pero hindi nakadepend doon yung natin. Yung kakumpletuhan ng atin pong pagsamba sa atin pong Panginoong Diyos. No? Alam nyo, marami ang mga nagsasabi na minsan, papasok pa lang daw sa gate, dito, papasok pa lang, nararamdaman na nila yung presence ni Lord. Na-experience nyo ba yung ganon? Na yung iba actually, papasok pa lang, umiiyak na. No, nararamdaman na nila yung presence ng Lord. No, tapos winelcome pa ng mga ushers, at nung pagkamay, talagang hindi lang kamay, yumakap pa, at humagulgul pa. No, napaiyak pa. No, kasi kapag nandito po, kapag present yung presence ng atin pong Panginoong Diyos, imposibleng hindi mo mararanasan, no, ang Panginoon sa lugar po na ito. No, na kaya kapag kaya po alam nyo, yung totoong pagsamba, no, yung real worship happens that when your heart is heavy, yet your hands are lifted. No, real worship happens when your heart is heavy, yet your hands are lifted. When tears won't stop, yet your mouth still says, Lord, you are good. Lord, napakabuti mo. No? Na ito yung totoong pagsamba po natin sa atin pong Panginoong Diyos, na kahit Lord, mabigat itong pinagdadaanan ko, mabigat itong nararamdaman ko ngayon sa loob, but still Lord, I still choose to lift up my hands kasi hindi ko hahayaan na masira ng mga problema ko na pinagdadaanan ngayon yung moment natin sa oras na to. No, I still choose to worship you. I still choose to disregard kung ano man po yung mga pinagdadaanan ko. So that's the real worship. No, pipiliin mo palaging, itataas mo pa rin yung kamay mo. No? Dahil sa gusto mong sumamba sa Panginoong Diyos at hindi mo mapipigilan yung luha mo, yung bibig mo na nagsasabi, Lord, sa kabila po ng ganito ako, Lord, paulit-ulit akong ganito, but I still say, Lord, napakabuti mo pa rin sa akin. You are still good and you will always be good. Hindi po natitigil yung kabutihan ng Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. No? Sige po, palapakan po natin yung atin pong Panginoong Diyos. No, so hindi po natin hinahayaan na masira ng anumang mga conditions ng buhay po natin yung atin pong pagsamba sa Panginoong Diyos. No, the moment that we are here, we are here for God. No, wala tayong ibang iisipin. No, kaya magpi-pray tayo bago tayo magsimula sa atin pong pagsamba sa atin pong Panginoong Diyos. And next, last, worship has power to break chains. Yung pagsamba ay meron siyang kapangyarihan na i-break, sirain yung anumang mga chains sa atin pong buhay. Na sila Paul and Silas sa Bible, nung panahon na sila po ay nakakulong, sa book of Acts chapter 16 verse 25 to 26, nung nasa kulungan po sila, so alam niyo naman po kapag nasa kulungan, walang gadget, walang anuman, at mga kasama lang din nila, yung mga kapwa nilang mga preso na nandoon. So hindi maganda yung posisyon nila doon sa lugar na yon. Malungkot. Pero alam niyo po ginawa ni Paul and Silas, nasa kulungan po sila. Sabi po ito, about midnight, nung dumating na yung hating gabi, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Na-experience mo ba mag-worship sa Lord ng gabing-gabi? Ang lakas ng speaker, buti na lang parang soundproof yung lugar, kung hindi, kakalabugin ka ng kapitbahay. Masarap mag-worship actually pag gabi. And sila Paul and Silas, and the other prisoners were listening to them. So habang nag-worship po sila, hindi ko alam kung ano yung kinakanta nila, kung nagwa-one way ba sila, or God, you're so good, yung kanilang or nag-give thanks sila sa Panginoong Diyos. But while
they are worshiping sa Panginoong Diyos, mayroong nakikinig sa kanilang papuri sa Panginoong Diyos. Sino? Yung mga prisoners na nandoon. And then, alam niyo po yung nangyari? Habang nag-worship po sila, suddenly, there was a such violent earthquake, no, that the foundations of the prisons were shaken. And once all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. No, so yung mga padlock sa mga pintuan ng kulungan ay unti-unting nagsisipagtanggalan. No, habang sila po ay sumasamba sa Panginoong Diyos. No, so habang nasa kulungan sila, hindi sila naghihintay ng tulong sa kanila. No? Or baka may angel na may dala ng susi para buksan yung namin, itong rehas namin para makawala kami. So hindi sila naghihintay ng nang meron pong magre-rescue po sa kanila na para maglabas po sa kanila sa kulungan, but they choose to worship God. No, so they worship God in their chains, and God responded with power. No? And hindi sila yung umiiyak, no, na nagmamakaawa, na wala naman silang ginawang masama, bakit sila nakakulong, no, bakit sila ikinulong, pero pinili po nilang sumamba sa Panginoong Diyos. They praised and worshiped God during the bad situation. Kayo po, kapag meron pong mga ganong experience, mga parang change sa buhay po natin, meron ba dito parang nakakulong ka sa isang sitwasyon, na hindi ka parang kailanman, hindi ka nakakaalis, paulit-ulit na nangyayari sa iyo yung bagay na yan? Nakakulong ka ba sa grade na parang hindi ka na tumaas-taas? No? Nandun ka lang lagi sa 75, 76, 78, no? Hindi ka man lang pumapatak ng 8, line of 8. No? Nakakulong ka ba sa isang relationship na gusto mong kumawala kasi gusto mong mag-focus sa Lord pero hindi mo kayang bitawan? No? Nakakulong ka ba sa kung ano-ano mang mga situation sa life mo na para bang walang way out para sa'yo, para makaalis? Nakakulong ka ba sa isang kasalanan na mula noon hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin? No, ano po yung gagawin po natin? No, let's choose to worship our God. No? So, alam nyo, sa buhay po natin, napakalaki ng bahagi po ng pagsamba natin sa atin pong Panginoong Diyos. Ang isa po sa pinaka purpose ng Panginoon ng kanyang rescue ng mga Israelites sa Egypt noong mga panahon nila Moises is God wants them to go back sa kanilang worship sa Panginoon dun sa Promised Land. No, so ganun kahalaga ang worship, no? Ganun kaimportante yung worship. No, so kung ganun ka-importante yung worship, huwag mong hahayaan na umabsent ka, no, sa worship. No? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, no, huwag ka nang umabsent sa worship. No, napaka-importante yung worship, no, sa atin pong Panginoon at para din po sa bawat isa po sa atin. Okay? So, masarap mag-worship kasi hindi lang tayo nabubusog sa food, sa spiritual po natin, kundi nabubusog din tayo ng tinapay. Di ba? Yung iba talagang nakakalima, 3, hindi lang isa yung yung nakukuha ng tinapay. Pero parehas yun. Binubusog tayo ng Lord spiritually, binubusog din tayo ng Lord, nilalaman din ng Lord yung tiyan natin, no, physically. No, pero higit sa lahat, no, yung nakukuha natin, no, na pagbabago, yung presence ng atin pong Panginoong Diyos, yung Spirit niya na maiuwi po natin, yung blessing na yon hanggang sa mga tahanan po na inuuwian po natin. And so now, no, if we are walking through fire, no, para bang naglalakad ka sa apoy na sobrang delikado, no, choose to worship God. No, if you're facing uncertainty, choose to worship God. No? Ang dami-daming paraan para po mag-worship sa Panginoong Diyos. Kuha ka ng earbuds mo, salpak ka ng sa tenga mo, mag-play ka ng ng music. Hindi yung puro kay Taylor Swift yung mga inaano mo. Yung mga sina-sound trip mo. Hindi yung puro kay Adi. Sino ba si Adi? No, hindi yung puro kay Moira ang mino-worship mo. No? Ano pa ba? Yung mga ano-anong mga banda ngayon, no? So, lagyan mo rin ng ng worship song yung mo, yung mga podcast mo, no, mag-save ka, no, ng mga playlist. Okay ba 'yon?
No? Kaya mamaya, baka mamaya, mga kastakli pa rin yung mga naka... mga naka-save dyan sa ano ninyo. No? Kaya minsan, feeling natin parang broken pa rin tayo. Kasi yun kasi yung mga napapakinggan natin. No? Kaya, sige nga, sabihin mo sa katabi mo, no, baguhin mo na yung mga playlist mo dyan. No, alisin mo na yung mga dati pang mga, kung ano-anong mga nilalagay mong song dyan. No, kaya ka lagi parang feeling mo broken-hearted ka, feeling mo palagi parang kawawa ka, feeling mo palagi parang iniwanan ka, feeling mo palagi parang dehado ka. No, feeling mo palagi na para bang, alam mo yon, pinag-iwanan ka na ng lahat. No, kasi kung ano yung mga nilalaman natin sa isipan natin o pinapakinggan natin, yun kasi yung sa kalooban po natin. No? Nagmamanifest siya kumikilos siya, nagsasalita siya, no, sa atin mga puso. Yung mga cell leader nyo, baka check yung mga cellphone nyo mamaya. No, ano yung mga sinesave po natin dyan. No, so maglagay po tayo ng mga worship songs, napakadaming mga songs, no, na pwede po nating i-download o save lang natin. Playlist, no, sa Spotify or ano ba yan, YouTube Music ba yan, no, or Apple Music ba yan. So lagyan natin ng mga worship songs. No, so pipiliin natin po palagi na mag-worship sa Lord. Not because yung situation po natin ay nagbabago, pero ang Lord kailanman ay hindi nagbabago. No? Mag-worship tayo sa Panginoong Diyos, no? Hindi dahil sa nabago yung situation natin, but because yung Lord na sinasamba po natin kailanman ay hindi nagbabago. No? He is still faithful, He is still sovereign, He is still worthy. So every day, every moment ng life po natin, mag-worship po tayo sa atin pong Panginoong Diyos. And alam niyo po yung good news, alam niyo po yung nangyari, nung nakawala sila doon sa prison, sila Paul and Silas, no, jump tayo doon sa may verses 29 to 31. Dahil nga sa merong nakiki-worship sa kanila, di ba, agree ba kayo yung mga worship songs ang daling kantahin? Tama, no? Isang pasadahan lang, kuha mo na kaagad yung tono. No? Pero yung mga kanta minsan sa mga talaga i-memorize mo, mahirap talagang i-memorize yung mga tono. Pero lalo na pag Tagalog songs, no, yung mga worship songs natin sa Tagalog, isang pasadahan lang, kuha mo na kaagad yung tono And naisip ko, siguro habang nag-worship sila, Paul and Silas, no, maring kay buti-buti mo Panginoon yung kanilang kanta, yung sumunod na inulit nila, sumunod pa, nakikikanta na yung mga jailer sa kanila. No, pati yung mga prison doon nakikikanta na sa kanila. At alam niyo po yung nangyari? Doon sa verse 29, the jailer called for lights, rushed in and fell tremble before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sir, what must I do to be saved?" No? So, when we worship God, no, hindi lang tayo po yung nakikinabang. No? Lalo na pag nag-worship tayo sa Panginoong Diyos, louder. No? Meron din pong nasi-save, no, sa atin pong pagsamba sa Panginoong Diyos. Na nagtanong yung jailer, no, paano ako maliligtas? No? Sino dito yung mga classmate ninyo? Curious kayo, ano ba yung mga pinapakinggan ninyo? Di ba? Di ba may mga sina-sound trip? Kaya minsan sa mga school, yung mga estudyante dyan, isang strategy din, no? Mag-sound trip tayo, dala ka ng speaker. No? Pero pag walang klase, wag naman pag nandun yung teacher. No? Sadyain mo, mag-play ka ng mga Christian, dyan, mga playlist mo dyan, i-play mo, tapos maku-curious sila, ano yung mga piniplay mo? No? So gusto mo bang malaman kung ano yung piniplay ko? So sharean mo na sila ngayon. No? So nakakahawa siya. No, kapag tayo po ay nag-worship po sa atin pong Panginoong Diyos. No, so verse 31, ginawa nila Paul, they replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." No, so ano lang yung ginawa nila Paul and Silas? They just worship God. No, na parang para sa kanila yon, pero ginawa ng Panginoong Diyos purposefully. No, bakit sila nakakulong doon? No, kasi gusto ng Lord na maligtas yung jailer na nandoon at ang kanyang buong sambahayan. No? Do you believe na yung bawat isang individual na nandito, no, kayang iligtas din ng Panginoong Diyos dahil sa nag-worship ka ngayon, naniniwala din ba kayo na kaya ding iligtas ng Lord yung family na uuwian ninyo mamaya? So ano yung kailangang mangyari? Diba? Yun yung blessing ng Panginoong Diyos na kapag tayo po ay sumasamba po sa Kanya, hindi lang ikaw yung pinagpapala ng Panginoong Diyos, kundi yung dala-dala mo,
pag-uwi mo ng bahay, no, dahil sa nag-worship ka kay Lord, no, dadalihin mo yung pagpapala na yan sa buong tahanan mo. No? Na pag-uwi mo, no, mararamdaman nila yung presence ng Lord sa buhay mo. Kaya lang, ang question ko, true worshiper ka ba? Kasi ang true worshiper lang, ang iaalaw ng Panginoong Diyos na magdadala, na carrier ng spirit niya. No? So wala tayong maiuwi sa pamilya natin kung hindi tayo true worshiper. Baga parang nandito lang tayo kasi, ano bang ginawa mo dito ngayon? Nag-cell group ka? O nag-meet up kayo ng mga classmate nyo? Nag-practice kayo? Nag-date kayo ng jowa mo? No? Ano pa bang ginawa mo dito? No? So kung yun lang yung dahilan kung bakit nandito ka, I'm sure no, wala kang maiuwing pagpapala din sa pamilya mo. Kaya mga kapatid, nandito na lang din lang naman kayo, ayusin nyo na yung worship nyo sa Lord. Na pwede mong sabihin sa katabi, ayusin mo yung worship mo sa Lord. No? Kasi napaka-importante yung worship sa Lord. No, yung hindi ka patayo-tayo sa upuan mo, hindi mo hinahayaan na dinedestruct ka ng katabi mo, no? Na may nagsasalita dito sa unahan, may nagpipreach din na katabi mo. 'Di ba? So dalawa na yung preacher. Yung katabi mo nagkukwento din. 3 na kami ngayong preacher. 'Di ba? Yung nasa likod mo, kakalabitin ka, may magkukwento sa iyo. So 4 na kami. Yung sa harapan mo lilingon sa iyo, magkukwento rin sa iyo. So 5 na kami. 'Di ba? So ilan talaga yung nagtuturo sa atin? Kaya minsan 'di ba, parang hindi natin nakukuha buong buo. No, hindi ganoon kakompleto yung worship natin. Tapos minsan sasabihin natin, parang ang boring ng worship ngayon. 'Di ba? Totoo ba talagang boring ang worship o ikaw ang boring? No? So kayo makakapagsabi yan. No? Hindi lang kasi tama yung posture ng heart mo sa harapan ng Panginoong Diyos, kaya affected yung worship mo sa Panginoong Diyos. No? We can't see you all. Every time na nakatayo tayo, nag-worship tayo sa Panginoong Diyos, pero lahat tayo nakikita tayo ng Panginoong Diyos habang sumasamba po tayo. No? So, kahit minsan nakakayang magtaas ng kamay, no? Yung iba minsan pag pumalakpak, parang rinig hanggang dulo yung palakpak niya. No? Okay lang yun. Kung ganun ang way mo ng pag-worship sa Lord. No? So, pag parang wala tayong pakialaman ng ano, kung that's how we worship our God. Okay po mga kapatid? No, so, worship turned yung mga prison na to into a place of freedom. No, from being changed to becoming a testimony. Because they responded in worship, somebody got saved from their hardship or setback. So may mga naliligtas po. No, sa panahon na may mga change na tayong nararanasan sa atin pong buhay, may naliligtas. No, so, this afternoon, no, for our conclusion, in our ministry time. So, worship and obedience is the key to victory. No, napaka-importante 'yon. yung pagsamba po natin at yung pagsunod po natin sa atin pong Panginoong Diyos, ito po ay susi para po tayo ay magtagumpay. No, if you want to become victorious and successful in every aspect ng buhay po natin, ayusin po natin yung ating worship. Ayusin po natin yung atin pong pagsunod sa atin pong Panginoong Diyos. No? Obedience na hindi lang dahil sa komportable o kaya mong sundin, kundi yung pagsunod kasi gusto mo yung pinanggagalingan ng may utos. No? Kasi mahal mo yung nagsabi o nag-utos sa'yo. No? Kaya susunod ka sa Panginoong Diyos. No? So, our worship must come from the heart na meron pong kababaan ng loob sa atin pong Panginoong Diyos at pagsunod sa atin pong Panginoon. And not only the pursuit for God's breakthrough and peace, no, to our emotion. No, kaya hindi tayo mag-worship sa Lord by our emotion. No? Hindi porket hindi ka umiyak ay hindi masaya ang worship. Hindi porket hindi mo gusto ang mga kinanta, hindi mo alam yung kanta, ay hindi na maganda ang worship. No? So hindi nakadepende sa ganda ng pagkakakanta ng mga singers o mga worship team natin o ganda ng pagkaka-harmonize ng piano, ng gitara, ng drums natin sa sarap ng pagsamba po natin. No? Even without yung mga instrument na to, we can still worship our God from our heart. No? Kaya napaka-importante na tama lagi yung posture ng heart po natin sa atin pong pagsamba. No, hindi si Lord nakatingin
sa ganda ng outfit natin every Sunday, no? Although importante 'yon. No, that's our way of yung pagre-respect natin sa Lord na dress to impress our Savior. Hindi dress to impress yung ating mga kasama sa loob ng church. No, because we want God, no, na sambahin. Actually, di ba sa ibang mga churches, mga talagang naka-long sleeves pa, no, hindi pwedeng naka-t-shirt ka lang, hindi pwedeng naka-chinelas ka lang habang nag-worship. Well, I understand that this afternoon, no, dahil baha, dahil nag-uulan, no, talagang naka-sleepers o naka-crocs yung iba sa atin. Pero 'di ba, no, yung atin pong pagsamba sa ating Panginoong Diyos, no, mula sa buturan ng atin pong puso, makita sa panlabas din natin. No, tanda ng atin pong talagang yung excitement natin. No, na Sabado pa lang, alam mo na kung ano yung susuotin mo. No, pinaghahandaan mo yung worship kaya hindi ka malilate, no, kapag ka pupunta ka dito. No, sa atin pong pagsamba. No, so ang pagsamba sa Joshua chapter 6 verse 16 to 21. Ito po yung the walls of Jericho na nag-break down, no, tinibag ng Panginoong Diyos dahil sa yung wall of Jericho nagre-represent po ito seemingly ng mga obstacles that can be overcome through faith, obedience, and power ng Panginoong Diyos. At ito po yung wall of Jericho, nagsisimbolize siya ng mga challenges in life. No? Mga harang, no, para hindi tayo lubusang mapagpala ng Panginoong Diyos. May mga wall of Jericho sa buhay po natin. Mga struggles, no, mga spiritual barriers. No? We sometimes natigil na lang tayo doon sa parang mediocrity na lang. Our spiritual is just a mediocre, ordinary, parang parang plateau, parang ito lang, hindi siya umaangat, hanggang ganito lang talaga. So sometimes may kailangang tibagin po sa atin. No, na habang tayo po ay sumasamba sa atin pong Panginoong Diyos, and God instructed Joshua na, kumbaga parang, pwede naman silang lumusob, pero ano sabi ng Lord? Umikot kayo, no, lumigid kayo dyan sa wall. At sa pang 7 libot ninyo, pag ikot dyan, ito yung gagawin ninyo doon sa verse 16, hipan ninyo. No, yung trompeta, may mga instrumento silang dala. No, at inuutos ni Joshua sa mga tao na pagka 7 ikot na at umiihip na yung trompeta, sabay-sabay tayo, nasisigaw na tayo. No, sabi doon, sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. No, so on the 7th time, no, shout, for the Lord has given you the city. In verse 20, and when the trumpet sounded, the army shouted, and the sound of the trumpet, when the man gave a loud shout, the wall collapsed. May ginamit ba silang anumang mga gamit, no? Pantibag doon sa wall? Wala. Kusa na yung wall of Jericho nag-collapse. No? And so everyone charged straight in, and they took the city. 21, they devoted the city to the Lord and destroyed with the sword every living thing in it. No, so, ang worship po natin sa atin pong Panginoong Diyos, habang nag-worship po tayo, actually minsan, may mga katigasan na rin sa atin sa loob natin Minsan, because of our over-familiarity. No, okay, pagating ko, may pupunta sa unahan, may magpe-preside, mag-welcome sa amin, magbabasa ng scripture, sasaluin ng worship leader, mag-welcome, kakantahan kami, sunod doon is yung worship. Baga parang, pag nakaprograma masyado sa atin, there sometimes we lose yung excitement natin sa atin pong pagsamba. So this afternoon, can we just, parang ibalik natin yung atin pong sarili sa purpose why we are here. No? No, so hindi nakadepend dun sa ganda ng mga kanta. No, o so kung alam natin yung mga kanta, o sa ganda ng pagkakakanta, no, ng mga songs, no, na inaawit po sa atin. No, so alisin po natin na parang nakaprograma po tayo. Sometimes, all you have to do is just stand before the Lord. Kahit hindi mo alam yung song, just close your eyes and think about God. Na alam nyo, unti-unti, no, na dinadala tayo ng Panginoong Diyos na sa pagsamba sa Kanya, napapansin mo, unti-unting na itataas mo yung kamay mo, unti-unti na parang yung kanta,
nung unang verse na kinanta, hindi mo alam, pero yung inulit na, alam mo na, nakakasabay ka na. No? Unti-unti na parang habang nandito ka, nakatayo, umiiyak ka, ang dami mong problemang pinagdadaanan. Tapos hanggang sa habang umaawit ka, na-realize mo, ano nga ba yung problema ko? Ano nga ba yung mga pinagdadaanan ko? Bakit? Kasi tinatanggal ng Lord lahat. No, kaya lang minsan, hindi siya na iaalis sa atin because we do not choose to exchange sa Panginoong Diyos na habang nag-worship tayo, Lord, lahat ng mga worries ko, lahat ng mga pinagdadaanan ko, ibibigay ko na to sa'yo. I'll just let my body, I'll just let my mouth, I'll just let my hands, no, yung paa ko, sumamba sa'yo ngayong oras na to. No, kasi habang may pumipigil sa atin, parang minsan nakakadena yung kamay natin, nakagapos sa parang, bakit hindi mo kayang magtaas ng kamay mo? No? So parang may pumipigil na kamay din na wag mong itaas. No, hindi mo deserve na magtaas ng kamay mo sa Lord. No? As we raise our hands to God, it's also an act of our surrender to the Lord. As we also raise our hands sa Panginoong Diyos, this is also way of pagkilala mo sa Panginoong Diyos. 'Di ba? Sa pagpalakpak natin, kailan po tayo nagpapalakpakan? Kapag nagagalingan tayo, 'di ba? No? Sa mga pinapanood natin, no, ang ganda ng ang galing ng mga sumayaw, ang galing ng mga kumanta. 'Di ba? Ang audience talagang pumapalakpak at tumatayo pa. Pero bakit sa Lord hindi mo kayang pumalakpak? No? Bilang na bilang isang ganun ka lang, okay na. 'Di ba? Pero pag dumadalo sa mga banda, no, sa grandstand, sa mga talagang lahat halos tumalon pa talaga. No? Halos itaas yung dalawang kamay doon sa mga talagang nakikipagrakrakan talaga. Pero pagdating sa church, nakaganon lang siya. No, so there's something, no, sa atin po na we have to develop, we have to i-upgrade natin yung worship natin sa atin pong Panginoong Diyos. We are here every Sunday. No? So let's take yung every moment nandito po tayo, no, para matuto po tayo ano ba yung dapat na pagsamba, no, sa atin pong Panginoong Diyos. No, so ang pagsamba ay binigay po sa atin po ng Panginoong Diyos means of fellowship with Him. No, it's just you and God. Although napakadami natin dito, worship is just you and God. No, ikaw lang at ang Lord. No? But He has also given it to us as a weapon, as a spiritual warfare. No, na nag-invite po ng Holy Spirit, and where He is, nandoon po yung kalayaan. Minsan, I understand din. Ako, pag nag-worship ako, ito lagi yung pwesto ko, yung pangalawang row. Place of, ko yan, parang dyan ako nakakapag-worship. Bukod sa malamig yung lugar na yan, parang nasanay na. Pero minsan, di ba may times na kung saan nandun yung comfort natin, minsan nandun din yung over-familiarity din natin. Tama? No, na okay lang na parang wala namang nakakapansin sa akin. Can we just, parang this afternoon, gawin po natin na let's worship our God in a different seats or part ng na to. And ang pinakamagandang lugar na magandang mag-worship sa Lord dito sa unahan na to. Pwede bang gawin natin sa Lord this afternoon, no? Let's just allow our body, no, maranasan po natin yung napakasarap na presence ng Lord. Alam niyo po, last month of August, meron kaming inatenan sa Singapore na G12 Asia Conference. Meron doon last day ng amin pagdalo sa conference, second to the last day ng So, nagkayaan kami nila Denise, nila Mary, no, sabi namin, doon tayo sa unahan mag-worship. Alam niyo nung pumunta kami doon sa unahan, wala pa yung parang halos 30 minutes pa. Magi-start yung worship. Nandoon na yung mga Korean, nandoon na yung iba't ibang mga lahi sa unahan. Alam niyo ginagawa nila? Nag-aakbay sila, tapos nakayuko, tapos nagpi-pray sila lahat. No, so wala silang moment na parang naghihintay lang sila kailan ba magi-start yung worship. Tapos kami bilang mga Pinoy, no, sabi nga nila Mary, Pinoy talaga tayo, hindi to yung culture natin, hindi tayo ganito. Parang nahiya kami. So ginawa namin, rin kami. Nagbilog din kami. Tapos si Francis, pinag-lead namin sa prayer. Tapos after prayer, parang nagtawanan kami. Kasi bakit? Hindi talaga tayo to. No, kasi hindi naging parang culture natin yung ganun eh. Pero alam nyo, yung nagpa-amaze doon sa akin.
grabe yung paggalang at yung excitement ng mga iba't ibang lahi kapag ka nag-worship. 30 minutes pa yun, parang ang tagal pa ng kami, busy kami sa picturean, busy kami sa pero yung mga Koreano doon, talagang ang ingay-ingay nila. No, habang nagpipray po sila. And alam niyo, yung panahon ng worship po na yon, sabi ko nga sa sarili ko, Lord, nasa best position ako ng pagsamba kasi nasa unahan talaga ako ng na yon. Tapos pinapalibutan ako ng iba't ibang lengguwahe, iba't ibang lahi. No, may Chinese, may Koreano, may Indonesian, may mga Malaysian, may Singaporean, may English, may mga Pilipino. Habang nag-worship, iba-iba yung language na maririnig mo. And para siyang experience na parang a touch of heaven. No? Sobrang sarap ng ganong pakiramdam. At alam nyo, hanggang ngayon, sa bahay, pag nagpe-pray ako, lagi kong yung experience ko na yun ng worship na yun, sabi ko, Lord, sobrang sarap ng ganitong pagsamba. No? Na parang wala ka nang ibang iisipin pa, itataas mo lang yung kamay mo, kakanta ka lang sa Lord, tapos yung heart mo, just naturally, no? Na ine-enjoy mo yung presence. Alam nyo, I don't know, pero siguro parang 2 hours yata o inabot yung worship na yon. 1 or 2 hours yon. Yung, imagine nyo, 1 or 2 hours na nakatayo habang nagsasamba, nakakapagod yon, pero hindi ko naramdaman yung pagod. Kasi ang sarap-sarap mag-worship sa Lord. No? So, this afternoon, we still have time, no? China-challenge ko yung bawat isa, no? Sabi ko, sa worship, ang pinaka-best place or position sa pagsamba, laging nasa unahan. And may mga nakasanayan tayong inuupan. Pwede bang this afternoon, no? Tatawagin ko ulit yung worship team natin. Mag-worship tayo sa Lord. No? In-invite ko yung bawat isa na if you feel free, no? If you want to yung freedom sa pagsamba, get out doon sa place mo and be in this position dito sa unahan. No, hayaan po natin na this evening, no, hindi lang one way yung makakapagpadala sa atin dito sa unahan. Okay lang po ba yun, mga kapatid? No, hindi lang yung one way, kundi talagang, Lord, gusto naming ma-experience talaga yung kakaibang worship, no, sa hapon po na ito. Because I believe, no, yung presence po ng atin pong Panginoong Diyos ay nandito. Pwede yung mga ushers, no, pwedeng iurong natin konti yung mga upuan para makapunta yung iba dito sa unahan. No, so hayaan po natin that this afternoon, no, yung kalayaan po ng pagsamba, yung sarap sa atin pong pagsamba, ay ma-experience po natin sa atin pong Panginoong Diyos. And this moment, no, nandito sa unahan, can we just close our eyes? No, let's close our eyes. Sabi ko kanina, yung worship is just between you and God. No, ikaw lang at saka si Lord. No? So, just imagine, no, by faith, no, this afternoon is just you and God. No, mag-worship po tayo sa atin pong Panginoon Diyos. Yung iba dito, maaring training ground mo to. First experience mo to sa worship sa Lord. First, na pagtaas mo rin ang kamay mo sa Lord. No? Or first time mong talagang ma-experience yung presence ng Lord. So, let us all pray, bow our heads sa atin pong Panginoong Diyos, and let us feel the very presence of our God. The God that we worship is here. Yes, Lord God. Father, this afternoon, we just talk about freedom in true worship, Lord God. Lord, nais po naming maranasan, Panginoong Diyos, ang kakaibang experience, Lord God, sa pagsamba po sa inyo, Panginoong Diyos. And Lord God, make this ground, Panginoon, itong lugar po na ito, Father God, a ground, Lord God, of worshiping you, Panginoong Diyos. A ground ng pagbabago. A ground, Lord God, ng mga pag-break ng anumang mga chains, Lord God, sa amin pong buhay, Panginoong Diyos. And as we worship to you, Father God, this afternoon, Lord, I don't know, Panginoong Diyos, kung ano man po, Lord God, yung mga situations ng bawat isang kabataan, bawat isang nandito po, Panginoong Diyos, Lord God, sa lugar pong ito. But Lord God, I pray, Panginoong Diyos, na i-break mo po ito, Panginoon. Alisin mo po ito, Lord God, magkaroon po ng kalayaan, yung bawat isa, Panginoong Diyos, sa kung ano man po, Panginoong Diyos, yung kanila pong situation, Lord God, sa kanila pong buhay, Father God. Lord, we invite you here. Holy Spirit, we invite you here. Patuloy po kayo, Panginoong Diyos, na mangusap, magsalita, Panginoong Diyos, at maranasan po namin, Panginoon,
yung kasarapan, Lord God, sa inyo pong presensya, Lord God. Lord, we're here and we're ready, Lord God, to worship you, Panginoong Diyos. Come on, let's worship our God. Worship you, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. And in every heart, I worship you. I worship promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, see that you're working. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker,
on, let us lift our hands to God. Yes, Lord, that is who you are. The God that we worship. We glorify your name, Lord. Glorify your name, oh God. You're not yet done here, Lord. You to worship you, Lord God. Come on. Come on. Come on, let's worship our God. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Oh, we prophesy. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will say, Your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you. come on, let's have praise to God. Yes, Lord God, we praise you, Lord God. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will say, There's no one like you, God. the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will say, Yes, Lord God. Father, we thank you for allowing us, Lord, to encounter you, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, for allowing us, Lord, makapagpuri po kami sa inyo, Panginoong Diyos. Makasamba po kami sa inyo, Panginoon. Lord, ang sarap pong maranasan kayo, Panginoong Diyos. And salamat po, Lord God. Lord, I believe, Lord, that this afternoon,
Marami pong mga prisoners, Lord God, yung inyo pong pinalaya, Panginoong Diyos. Marami po sa amin, Panginoong Diyos, yung inyo pong pinagaling sa oras pong ito, Panginoong Diyos. Marami po sa amin, Panginoong Diyos, na inyo pong binago, Panginoon. Kaya Lord God, this afternoon, maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakataon po, Panginoong Diyos, sa inyo pong pinagkaloob po sa amin upang makasamba po kami sa inyo in spirit and in truth, Lord God. Kaya Lord God, we give back to you, Panginoong Diyos, lahat po ng karangalan, ang amin pong pagtataas ng inyo pong pangalan, Panginoong Diyos. Pinupuri po namin kayo, Panginoong Diyos. Itinataas po namin ang dakilan niyo pong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po sa malayang pagsamba at sa pagtuturo po sa amin ng pagsamba, Panginoong Diyos. Lord, to you, all the highest honor, glory, and highest praises, O God, in the name of Jesus. We thank you, Lord God. We praise you, Lord God. Salamat po, Panginoong Diyos. In Jesus' name, amen. Okay po, sige, tuloy natin palakpak sa Lord. And salamat po sa Panginoong Diyos for this worship experience this afternoon. Makakabalik na po tayo sa atin pong upuan. Okay. So, sino po dito yung mga first-timers, yung mga ngayon lang po natin nakasama? Ayan, excited sila na mag-ano. Sige, pwede bang tumayo kayo saglit? No, papasayawin ko lang kayo. Hindi, joke lang. Sige, tayo kayo saglit. Nasamahan kayo ng mga nag-invite sa inyo din. Ayan, pwede bang palakpakan natin yung mga for the very first time nakasama po natin sa atin pong S&D worship. So, we are sons and daughters, no? So, wina-welcome namin kayo and I'm sure no some of you hindi ito yung first time na nakarinig po kayo ng gospel. Maring first time nyo lang makapunta po ng church. Pero I just wanna share yung love ng Panginoong Diyos na nagdala po sa inyo dito sa hapon po na ito. No, alam niyo po, sabi ng John 3:16, "For God so loved the world, no, that He gave His one and only begotten Son, which is Jesus Christ, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." No, so nais po ng Panginoong Diyos na magbigay ng regalo sa bawat isa sa inyo. No, so ang regalo na yon ay si Jesus Christ. No, kalakip po noon ay meron tayong buhay na walang hanggan na ipinagkakalob ng Panginoong Diyos sa bawat isa. No, so wina-welcome ko kayo. No, maybe mamaya na after nito meron pang mag-share din sa inyo. Pero can we just pray no sa mga first time na makadalo? No, let us pray for them. Lord, we thank you that this afternoon new faces, yung amin pong mga nakasama dito po sa S&D, Sons and Daughters. Lord, we thank you sa buhay po ng mga nag-invite po sa kanila. Continue to bless them, Lord God, that this afternoon, it's not an accident, Lord God, na nandito po sila sa lugar pong ito. I believe, Lord God, you are just starting, Panginoong Diyos, na magawa po ninyo yung wonderful plan ninyo sa buhay po ng bawat isa, Panginoong Diyos, na nandito, Lord God. Pagpalain niyo po sila, patuloy po kayo magpakilala sa kanila pong buhay at gumawa po kayo ng mabubuting bagay sa mga kapatid po namin ito. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige po. God bless you all. Praise God. Indeed, no? Sobrang sarap na masamba ang ating Panginoon. Taas kami ng mga na-bless. Praise God. Palakpakan nga muli natin ang ating tunay at buhay na Diyos. Praise God. Indeed, no? If we look in the bigger picture, hindi talaga tayo mauubusan ng rason to worship our good God. So sa pagkakataong pong ito, dako po tayo sa pagbibigay ng ating tithes and offering. So inaanayahan ko po ang ating tithes and offering ushers dito po sa unahan. Hawakan po natin ang ating ikaputhandog at sama-sama po tayong manalangin. Sige po, let's pray. Praise God.
Our Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa kalayaan na masamba ka, O God. Salamat, Lord, sa pagpaparanas po sa amin ng inyong presensya. At yung naparanas mo po sa amin, yung kapahingahan in your presence. Lord, parte po ng aming pagsamba at bahagi po ng aming pagsamba ay ang aming pagbibigay po ng aming ikaputhandog, O God. We acknowledge, O God, na lahat ng pagpapalang meron kami ay galing po sa inyo. Kaya Lord, kagalakan po sa amin ang maibalik po kung anong karapat dapat po sa inyo, O God. Lord, hindi po ito nakabase sa laki o liit ng pera, pero Lord, nakatingin ka sa puso. How cheerful we are, and this is act of faith, O God, out of obedience, out of our love for you, O God. And Lord, ang aming pagbibigay ng tithes and offering is also an act of worship, O God. Yung ina-acknowledge namin na ikaw, O God, ang magpo-provide ng lahat po, O God. Lord, we pray na mapagpala niyo po ang lahat ng perang malilikom po dito. Magamit patuloy sa pagpapalawak po ng inyong kingdom here on earth. Pagpapalaganap ng inyong salita at pagpapalawak ng paglilingkod sa mga nangangailangan, O God. Pagpalain niyo rin po yung food na marireceive po namin today, O God. Mapagpala niyo po ang inyong mga lingkod na ginamit po ninyo para ihanda ang mga pagkain ito. Again, O God, we continue to give all the praise and worship to you. This we offer in Jesus' mighty name. Amen and amen.